Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan yung mga naganap sa Season 2 ng House Quad Committee. No? So dito po, I think ang napag-usapan po kahapon, yung tungkol sa drug war, no, ng dati ninyong Pangulong Duterte, na kung saan it is a big failure, a fatal failure, kasi po mahigit libo-libo-libo ang namatay sa kanyang drug war na sa extrajudicial killing, no, na nailabas po ang mga datos. At ganun din nung last episode ng season 1 nitong Quadcom na ito, isiniwalat ni Digong na siya po ay isang mamamatay tao. No? Kasi sabi namin niya, meron siyang grupo na pumapatay, no, ng mga kriminal, o di kaya baka hindi nga kriminal, mga kalaban niya siguro sa politika o sa mga droga. At ganun din po, no, ang manipulasyon niya, ang kasinungalingan niya. So dito, kahapon, bago po magsimula ang hearing na yan, lagi po silang nagbibigay ng kanilang mga statement, no? At nauna pong nagbigay ng statement si Representative Ace Barbers, na siyang tumatayong pinaka-chairman ng committee na yan. Yan po ang ating pag-uusapan. At ganun din po, yung pong bata ni Digong, na isa pong colonel na pulis, hinahamon po ng ilang mambabatas dahil po mukhang naduwag po no? Matapang siya pag nandun daw po siya sa Senado, pero duwag pagdating sa Quadcom, no? Binigyan po siya ng pagkakataon para patotohanan yung mga sinabi niya doon kay Bato, pero ala po no? Kaya may ginawa po ulit sa kanya ang Quadcom, no? So meron pong video diyan no? Siguro hindi na natin isasama. Panoorin niyo na lang po, no? Nakita ko po 'yon, yung parang mga excerpt lang, no? Nandiyan po 'yan sa official Facebook page ni Benji Contreras, kung saan si Representative Romeo Acop nagalit na po, at ganun din po si Ace Barbers at JJ Suarez, no? Napakalaking hangal, napakalaking sinungaling nitong bata ni Digong. Sino po ba yan? Malalaman natin mamaya. Bago po natin ipagpatuloy, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga guro at sa mga frontliners, no? Muli, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay at tumatangkilik sa ating channel. May God bless us all. May God bless our country. May God bless this Marcos administration, and may God protect it from the evil forces, from the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So, eto nga po mga kababayan, mga may ilang article ba tayo dito, pero hindi naman natin ito lahat babasahin sa inyo. Yung mga i-condense na lang natin, no? Unahin natin yung balita sa politico.com, na kung saan, no, kanila pong kinuha yung excerpt doon sa talumpati opening statement ni Representative Ace Barbers, no, na siyang chairman nitong House Quad Committee. Grave injustice. Fall guys, not masterminds, jailed for imported shabu during Duterte's drug war. Ayan po sabi ni Barbers. Yan po yung napag-alaman, no? Base na po diyan sa ginaganap na hearing sa Quadcom ni Representative Ace Barbers. The lead chairperson of the HOR Quad Committee raised serious concerns about the gross miscarriage of justice during the Duterte administration war on illegal drugs, emphasizing that
fall guys, mga dami lang, mga parang biktima lang ni Digong, no? Not the real masterminds, parang mga siguro isipin nyo, hindi nga kasama sa grupo ng mga kriminal kumbaga pinick up lang 'Di ba? For the likes of Guban, si Taguba, were jailed over the smuggling of billions of pesos worth of illegal drugs. During Tuesday hearing, Surigao del Norte Representative Ace Barbers lamented, no? Talagang pinangalandakan niya, lamented, mukhang umiiyak. That innocent individuals had been imprisoned for up to 40 years while those truly responsible for the massive drug shipments continue to evade persecution o prosecution. Totoo naman po. Talaga naman nangyayari yan kung sino yung nasa laylayan, sino lang yung bottom feeder doon sa grupo nila o sacrificial lamb ka. Pero yung mga totoong mastermind tulad ni Michael Yang at yung iba pang mga chekwang ginamit ni Digong o ginamit siya to proliferate, no, para mamayagpag sa kanilang illegal drug trade, wala po, nowhere to be found. Ginago lang ang bansang Pilipino, ginago ang mga Pilipino ni Digong. Quote, ang mga nagpuslit ng tone-toneladang droga na magkakahalaga ng mahigit 12 bilyon na ibinibintang sa mga malilit na tao ay isang kahina-hinalang hakbang upang pagtakpan ang mga tunay na may kinalaman. Di pananagutin nyo na, sino po ba talaga yan, no? Tawagin nyo. Yung tulad ng sinasabi ni Taguba at ni Guban, no? Talagang pinatutunayan nila. Sangkot ang anak ni Duterteng panganay. Sangkot yung kanyang son-in-law together with Michael Yang. Bakit yung napatawag yung si Pulong Duterte at si Carpio, di ba? Barber said several individuals were allegedly used as scapegoats in high-profile drug cases, including businessman Mark Taguba, warehouse guard Fidel Anoche D, and former BOC employee Jimmy Guban. May bago dito. Warehouse guard Fidel D. All of whom were convicted despite what Barbers believe as glaring gaps in evidence. Si Mark Taguba, isang batang negosyante. Sumasalo lamang ng mga pinarating ng mga nag-angkat o importer ng mga bagay-bagay kasama ng illegal na droga. Wala siyang alam sa laman ng containers. Barbers further highlighted the controversial case of Fidel Anoche D, a warehouse guard who unknowingly received shipments of drugs in what was supposedly a controlled delivery by the PIDEA o controlled drugs para. Ibig sabihin, alam yan ng mga otoridad. Bakit nakulong ito? Ang bodegero ay kinasuhan at ngayon ay nagdurusa sa loob ng bilangguan. Pinamo yan? Wala kang kaalam-alam. Sabi siguro, bantayan mo to ha. Ito, ang pangmeryenda mo. Tatanong mo, ano pong darating yan? Huwag mo na alamin. Basta magbantay ka na lang dyan. Siguro, kailangan mo ng trabaho, kailangan mo ng pera, pantustos, pumayag ka without knowing the consequences. Yung pala ay droga, patay. Barbers reaffirmed the committee's commitment to justice and accountability. If these people are necessary fall guys in order to cover up the truth, then we have committed a grave injustice which are now complete. We are now compelled to rectify. Yan. May gagawin ang House Quadcom. Siguro tutulungan nito para ma-open ulit yung mga kaso nila, no? Yung parang itatry ulit sila sa korte. Di po ba? Siguro ilalapit sa Department of Justice para buksan muli ang mga kaso nila. Kasi nung pinanonood ko po ito, even the last year, yung season 1, nung nandun si Mark Taguba, mapapansin mo talaga si Taguba consistent. Hindi naman siguro siya nagsisinungaling kasi ang dami niyang alam Sabi niya, hindi nga po ito natignan ng korte, binaliwala ng korte. Parang talagang may injustice, hindi fair. Bakit ganon? Malay nyo. May malaking tao behind doon sa asunto niya. Talagang sinabihan siguro, pati even siguro, halimbawa lang I'm not accusing, no? Siguro yung huradong nandoon, natitreat din ang buhay niya. Di ba? Natreat ang buhay nila, kaya ganun na lang. Kaya tama naman siguro ito, no? Yung mga second chances na ganyan, talagang dapat, wala na yung demonyo, wala na yung mga animal na nagtitreat sa inyo, dapat na. No? Tama na unshackle na tayo sa katarantaduhan ng mga Duterte. Sila naman dapat ang ishackle natin, no?
Barbers also raised concerns over the promotion of officials involved, na-promote pa, in the handling of these cases, including former prosecutor Aristotle Reyes, who was appointed as regional trial court judge despite his supposed role in pursuing the conviction of alleged fall guys. Si dating prosecutor Aristotle Reyes, na di umano matapos sampahan ng kaso ang mga fall guys, ay na-promote bilang RTC judge. Diba? Oh. Ganun po mga kababayan. Hindi lang po sa bansang Pilipinas nangyayari yan. No? May mga galamay talaga ang demonyo. Na ngayon ay balitang di umano ay nag-a-apply bilang isang justice ng Sandigan Bayan kung ito man po ay totoo. Gusto sana nating makaharap dito si Judge Reyes upang malinawan ang mga bagay nito, subalit kinakailangan pa natin ng paintulot ng Korte Suprema dahil sa siya isa na pong judge. Oh, yun nga lang, mahirap. Isang bagay na kinakailangang malinawan ay ang mga charges di umano ni prosecutor. Nung time na prosecutor siya, na sinang-ayunan ng DOJ Undersecretary Vitaliano Aguirre. Mga bata ni Digong. Gasolon underscore the importance of prosecuting the real owners of the illegal drugs. Tama, lalong-lalo na yung magnetic filters. Di ba sabi ni Mark Taguba, magkano ang entry fee para sa mga Davao Squad? Sino ang leader ng Davao Squad? Di ba, Trillanes? Yung may tato ba? May tato? Hinahanap ng Quadcom ang hustisya. Hinahanap namin ang tunay na may-ari ng droga. Ay, syempre, alam na ko sino may-ari niyan, mga kababayan. Barbers also highlighted the urgency of amending existing laws to prevent similar injustices in the future, stating that legislative action is necessary to prevent further cases of wrongful conviction. I agree. Pero ang problema dyan, mga kababayan, talagang malakas ang yung alam nyo na, guns, and golds. Yung po yan. Hanggat, kasi sa ating bansa, hindi na maaalis yan No? Pag talagang may pera ka, makapangyarihan ka, pwede mong gamitin yun Di ba? For your own benefit. Ganun po talaga. Kaya nawawala na yung justice talaga na nakapiring Di ba si Lady Justice nakapiring? Dapat ganun Kaso ang nangyayari, wala na po yun. Wala na si Lady Justice. Ano na? Sa laki na lang ng pera at takutan. Ganun po yun. Whether they threat you or they pay you. Ganun po Kaya ito tama po to. No? Ako po pinanunod ko po tong Quadcom lalo na pagdating dito sa drug probe. Makikita mo yung si Guban, medyo excited lang, hyper lang si Guban Yung sinasabi niyang in time immemorial Di ba? Hindi naman totoo yun, Guban. Ano lang yun, parang hyperbolic statement o metaphor, whatever. Ganun po Hype siya pero alam niya. Biruin mo, pati si Kerner Acerto, mga investigador, ikaw ang Paul Guy yun. Di ba? Ikaw ang isisisi. Ibig sabihin, wag mo kami imbestigahan. Araw gusto mo? Ayaw mo ng pera? O sige, yari ka sa amin. Ganun po yan Kaya tama itong Quadcom. Ano man ang tawagin ng kabilang kampo dyan na Tuwadcom o whatever, no? Nasasaktan sila Sila ang nababat hurt. Bakit? Ayaw niyong malaman ng katotohanan? Ang katotohanan, masakit man. Pero at least you will be free up. Diba? Ang katotohanan dito, mga kababayan, inamin ni Digong. Nagpaplanta siya ng ebidensya. Di ba bawal yan? Meron siyang grupo ng mga kriminal na tumitegi. Kung kriminal gusto niya papapatay niya. Lalapit lang daw, mamayaman na gusto lang ganito. Bawal pa rin yun. Inamin mo, dati kang presidente. Ibig sabihin, nakapagluklok tayo ng presidenteng mastermind sa gawaing kriminal. Di ba? Tapos napag-alaman na yung mga nakapalibot na mga tsekwa sa kanya ay mga drug lords. Hudas traidor si Digong. Lumabas po, sa mismong bibig niya pa lumabas yan, mas kinabalik-balikan nyo yung una at huling attend niya dyan sa Quadcom nung last season. Di po ba? Inamin Kaya dapat, i-retry itong mga to. Ilabas ang tunay na ebidensya, dapat dinggin
properly ng korte. O di ba? Tama naman. At least nandiyan si DOJ Secretary. Baka si DOJ Secretary pumayag yan. O yung Korte Suprema, si Supreme Court Justice Gesmundo, sa ngalan ng katotohanan, sa ngalan ng pagkapantay-pantay, fair and justice, give it to them. Di ba? Kawawa naman itong mga to. Inosente, pero nasa kulungan. Yung mga guilty, may kasalanan nasa labas. Ganun ba tayo sa Pilipinas? Ganun na lang ba yung pamumukat natin sa mga future generations? Ganun na lang? Ha? Mas nakukulong pa yung mga matuwid. Mas nakalaya yung mga baluktot. Ganon. Ako po, umaayon po ako dyan sa sinabi ni Representative Ace Barbers. Give them a second chance. Rectify what is wrong. Diba? Tama yan. Sa ngalan ng justice, yan ang nararapat. Yan ang fair. Yan ang makatao. Diba, Digong? Wala ka kasi nun eh. Now, the same. Sa Quadcom na yan kahapon, no? Yung bata ni Bato na si Grijaldo. Na-contempt po yan, nakakulong po yan. Ngayon mukhang na-contempt na naman siya, pero hindi na siya nakakulong ngayon sa House of Representatives. Sa ibang lugar, presinto na po, sa Bikutan yata, no? Mamaya malalaman natin. Okay? Itong si Grijaldo, nako, sarap mong batukan, no? 'Di ba? Sarap na lang batukan magising ka sa katotohanan, no? Ang tapang-tapang niya po, kahapon nung nasa Senado siya. Ang tapang niya no? Yung sinasabi niya, mga kababayan, no, na kino-urge daw siya ng dalawang miyembro ng Quadcom na yan, na si Representative Dan Fernandez at Representative Abante. Sinabi sa kanya na ito ang sabihin mo magsinungaling ka implicate mo si ganito Pero inayawan niya daw. Ayun po yung kwento niya sa Senado. Yun ang pinangangalandakan niya sa Senado. Pero nung tinatanong siya, kasi mahaba po yung video wag na natin lagay dito. Nung tinatanong siya ni Congressman Acop, David Suarez, or si Representative Barbers at sino pa, he always said, I invoke my rights for self-incrimination. Yan po, yung balita sa GMA News muna. Ito muna unahin natin. Grijaldo refuses to confirm coercion claim versus Quadcom. Ang lagi niyang sagot, I invoke my right against self-incrimination. Ano pang i-incriminate mo? Sarili mo. Kasi nagsinungaling ka. Diba? Kasi ang tapang mo sa Senado Sinabi mo yun Under oath ka o tinatanong lang sa'yo, patunayan mo. Ha? Sabi niya, I invoke my right against self-incrimination. Wala talaga. Acop also called out Grijaldo over an unrelated response to the question as he warned him that he will be cited in contempt again if he continued to answer in such way. Iba na yung tanong. Ang sabi niya, I invoke my rights against self-incrimination. Ay, nagalit na. That response is improper to say. There is no criminal case against you about this. Tama naman. Tinatanong lang kung kino-confirm mo ba na totoo yung sinasabi mo sa Senado. Doon ang tapang niya kasi kakampi niya si Bato. Siya ang witness ni Bato Diba? Sinisiraan ni Bato sa pamamagitan ni Grijaldo ang Quadcom. Diba? Kung matinong tao si Bato, dapat hindi niya sasabihin yan. Sabi lang ni Bato, I don't want to be the one who broke the parliamentary courtesy. Doon pa lang sa hearing mo na yun nila Coco Pimentel, yung subcommittee na yan. Di ba? You already malign the House Squad Committee sa pamamagitan ni Grijaldo. Pagdating dito, wala. Dapat ba to sinamahan mo siya? Di ba? Huling-huli ka naman, Grijaldo, na duwag ka Duwag si Grijaldo na turingang kang police, kernel ka ba? Saan ka ba graduate? PMAR ka ba o PMPA? Tingnan natin mga kababayan kung saan ito graduate si Grijaldo. Visit. Nakaka-visit. Talaga sa totoo lang. Saan ba ito graduate itong tao na ito? Kernel syempre, official, di ba? Saan nag-graduate?
Hindi ko makita mga kababayan. O PMPA pala to. Philippine National Police Academy graduate. Ha? Ay hindi. Tama ba? O tama. Class of 2000. Puta, bata pa pala to. Class of 2000 ka pala. O. Ha? Anak ng puta naman. Nakakahiya naman sa Philippine National Police Academy. You produce a very stupid duwag. Duwag! Pare-pareho lang kayong mga Duterte supporter, mga duwag. Si Bato, duwag. O ikaw, Grijaldo, duwag. Si Dado, duwag. O, di ba? I invoke my right against self-incrimination. O, nagalit po si Ako. Suarez said Grijaldo must substantiate his claims. O nga naman, patunayan mo. Patunayan mo, Grijaldo. Kaso wala. I invoke my rights for self-incrimination. O, sabi ni Suarez, you made these claims which dominated the news for weeks and now you're hiding behind your right against self-incrimination? O, di ba? Tapang mo Pakita mo, pulis ka. Pakita mo sa mga mista mo, matapang si Colonel Grijaldo, hindi. Basag pala ang brown starfish mo, bugok kay. Di ba? Tapang-tapang mo sa Senado. Kinu-urge po ako, ganito. O tapos nung pinapatawag ka, nagsakit-sakitan ka. O, tapos nagsalita si Bato, ba't yung ginaganyan ng mga pulis ay gago? Gago yung pulis mo Hindi dapat protektahan ang ganung pulis. Di ba sabi nga, to protect and to serve? O, do it right. Anong ginawa ni Grijaldo? Tinuruan mo ba to? Di ba? Dapat tinanong si Grijaldo, bakit mo nasabi yan? Kaya nga tinatanong siya, you substantiate. I invoke my rights for self-incrimination. Putang ina. Di sana nagsama ka na lang ng lawyer dyan. O, di ba? Nagalit na. Pati si Representative Barbers, sabi niya dito, House Quadcom lecturer agreed saying Grijaldo can act like Mick. Wag ka maging duwag. When he was so bold in telling tales in the Senate, parang yabang niya dun. Ako bida dito sa Senado. Pagdating doon sa House Quadcom kahapon, I invoke my right. Para kang basang sisiw dyan, puta. Tapang-tapang ng mga pulis Nakakahiya ka bilang pulis. Dapat tanggalan ka ng pagiging pulis. Dapat di ka na magpensyon. I-terminate kang inayupa ka. Sinungaling. Nakakahiya po sa mga pulis na mababait talaga. Saludo tayo sa mga pulis, sa mga AFP members na talagang ginagampanan ng tama ang kanilang tungkulin. Pero yung mga ganong pulis, tulad ng mga narco cops, itong tulad ni Grijaldong mga parang si Lolo Basyang, walang puwang yan sa kapulisan o sa ating mga military. No? Dito nga sinashoutout natin ng men and women in uniform kasi mataas ang ating pagsaludo, paggalang sa mga yan. Pero pag mga ganito, ay wala. Ilalagay natin sila sa kumunoy, ibabaon natin sila. Ano sabi ni Barbers? The resource person is out of order. And let it be of record that he is continuously disrespecting this committee by refusing to answer the appropriate. Noong nasa Senado ka, ang tapang-tapang mo Bakit dito ayaw mo? Magtapang ka rito. Ipakita mo yung the same candor, the same tapang na pinakita mo doon. Correct. Tama po yun. Ayan, sige. Diba? Kine-question din po siya kasi wala pong report, walang criminal report doon sa pagkakategi kay General Barayuga kasi siya ang police chief diyan sa Mandaluyong nahayop ka, police chief ka pa pala doon sa tinirahan ko diyan sa Mandaluyong. Buti na lang wala ako diyan. Diba? Na-cite in contempt po siya mga kababayan. Nagalit na po si General Ako pa. General yan si Representative Ako ngayon, nilabasan po siya ng katotohanan kasi alam nila nagsisinungaling si Grijaldo. Akala niya walang CCTV sa loob ng HOR. Ayan sa Inquirer. CCTV footage contradicts Grijaldo's coercion claims. Patay ka. Kaya pala wala kang masabi kasi alam mo, you are a liar. Ang tatay mo si Digong na liar, father of Filipino liar, si Digong. Di ba? Ayan, pinakita ka ng CCTV.
O at the 14th Quad Committee hearing on Tuesday, Santa Rosa Representative Dan Fernandez said the CCTV footage proves Grijaldo was not pressured, contrary to the police official's claim of an attempt to coerce him into confirming former police Colonel Garma testimony about the drug war. Fernandez said that after he and Manila 63 Representative Benny Abante left the room, Grijaldo was seen smiling and speaking cordially with his classmate, former police officer Fortaleza. The conversation probably lasted less than 10 or 15 minutes. Then when he said he did not know anything, we left. The CCTV footage can prove that we did not stay long inside. Also, if you look at the room, even if we are all go there, the room is very small and there were many people outside, sabi ni Fernandez. So, if there was coercion, harassment, or any force coming from us, I think the people around would have noticed. Even the CCTV footage, when he came out of that door, showing that he did not look coerced at all, he actually looked quite happy. Oh, yun naman pala. Kaya pala, ayaw mo sabi ng totoo kasi ikaw lang nakakaalam na na-coerce ka. Di sana sinabi mo sa kapwa mo pulis na si Fortaleza. Pare, kino-coerce ako nung dalawa eh. Tawag tayo ng attorney. Sabihin na natin ngayon, kino-coerce nila ako, tingnan nyo CCTV, oh, tumingin ka. Pulis ka pa man din. Kernel ka pa man din. Oh, di ba ang taas ng posisyon mo, Kernel, putang ina. Ha? Oh, ayan mga kababayan, hindi na natin sasabihin, binuod na lang natin yung sinabi na talagang sinungaling si Grijaldo, kaya hindi siya makapagsalita. Ang tanging sagot niya ay, I invoke my right for self-incrimination. Sampalin mo sarili mo, Grijaldo, nakakahiya ka. Nakakahiya kang Kernel sa kapulisan. Pasensya naman po sa mga kapulisan. Hindi po kayo ang binabastos natin dito, kundi yung isang Kernel ninyo. No? Na sobrang yabang sa Senado, pagdating sa Kongreso, basag ang kanyang brown star piece. O gatungan pa natin, mga kababayan, si Grijaldo, ha? Sa Manila Bulletin. Duwag eh. Pinakitaan ng ebidensya, CCTV, ano ka, Grijaldo? Kaya pala, tamilmil ka, magdusa ka, makulong ka dyan. O, tawagin mo yung kakampi mo. Sabi dyan sa Manila Bulletin. Grijaldo gets verbal beatdown from Quadcom, cited for contempt anyo. Ayan. Tawagin mo yung kakampi mo. Sino kakampi mo? Si Bato. Oh, ayan. Buti nga sa'yo. Ha? Takot na takot. Oh, sabi dito ni ulitin lang natin yung sinabi ni Ace Barber, ha? Alam mo, Kernel, binibigyan ka namin ng pagkakataon dito eh. Nung nasa Senado ka, ang tapang-tapang mo. Magtapang ka dito. Ipakita mo yung the same candor, the same tapang na pinakita mo doon. Ayan, talagang galit na galit si Barbers. Ito pa sabi ni Barbers, nung pilit na sinasabi ni Grijaldo, I invoke my right for self-incrimination. Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination. Matapang ka lang dun sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. Galit na galit talaga si Ace Barbers. Yung tapang mo nawawala eh. Tawagin mo yung kakampi mo. And as to who this ally was, Barbers did not mention any name. Pwede bang sabihin ko na lang? Ha? Sino? Baka naman si Bato. Di ba, Bato? Ikaw ba yon? Ha? Oh, nakakahiya ka. Ito pa sabi ni Akop, he's still invoking his right against self-incrimination which is improper. Even the Supreme Court says so. You are just telling me your ignorance of the law. O, nakakaya ka. Paano ka naging kernel? Hayop ka. Palibasa, graduate ka ng PMPA. Paano ka nakarating ng pagiging kernel? Galing din ako sa serbisyo, iho. Pero nakakahiya ka. O, hindi po ako nagsabi niyan, ha? Si retired Police General Akop. Nakakahiya ka. Ha? Hoy, kayo dyan sa PMPA, teach your students properly and right. Putang ina. Diba? Ito, mga ganitong pulis, paano ka nakakuha ng colonelship? Sino nag-promote sa'yo na nag-promote? Utang ina. Diba, mapapamura ka na lang eh. Diba? Oh, sabi ni Abante, offended by coercing claim. O, tama naman. Kung si Congressman Dan Fernandez ay nasasaktan, ako naman ay na-offend. Tama naman. Wala naman silang ginagawang mali, pero inaakusahan. You are destroying. Kasi nasasaktan po sila eh. Yung mga nasasalig sa Quadcom, lalong-lalo na si Duterte at yung mga minions niya, pati si Bato, hahanap ng butas. Ang tanong, Grijaldo,
May pinangako ba sa'yo? Yung mga kakampi mo? Ano pinangako sa'yo? O baka naman, either money, or at the end of the barrel of the gun, mamili ka. Di ba? Sabihin mo na ang totoo, mag-executive session ka sa mga, nandyan naman yung mga yan, maintindihan kanila, objective ang mga yan, hindi tulad ni Bato na makitid ang utak ng kalbong yan. Ha? Yang Quadcom na yan, iintindihin ka yan. Huwag ka lang magyabang, magmalaki. Napipikon na sa'yo eh. Kung pwede nga lang, batuhin ka ng mic eh, tulad ni Digong eh. Leo dito, putya ka, di ba? Kakaasar mga kababayan, laging ang sagot, I invoke my right to self-incrimination. Nakakahiya eh. Tama po si General Acop, tama naman po, General Acop, Representative. Sorry naman po, Representative Acop kung feeling mo na diminish kita, hindi po. Ha? Tama po si Representative Acop, nakakahiya ka bilang isang opisyal ng pulis. Galing ka pa sa isang prestigious academy para sa mga pulis. Nakakahiya po eh. Opisyal ng kapulisan pero hindi marunong maging opisyal ng kapulisan. Man up, magpakalalaki. Pulis, di ba? Sabi nga eh, pulis, ang ano mo ay matulis, matapang ibig sabihin. Saludo tayo sa mga pulis. Wag lang yung mga tiwali. Di ba? Oh, ano? Marami rin pong mga pulis na mababait. Hindi po yung tulad ni Grijaldo, mga iilan lang yung mga hinayupak na yan. Dapat linisin talaga yan. Di ba? Oh, kakahiya. Oh. Ano po yung sabi ni Ace Barbers? Grave injustice. Yung mga Paul guys lang, mga dami, mga naituro lang para makatakas yung mga totoong mastermind dun sa drug on war EJK ni Digong. Lalo na yung drug yung mga nakapuslit na droga. Ha? Sila Mark Taguba, Guban, sa Kasidi, Paul guys lang. Kaya nga sabi ni Barbers, i-rectify natin ito. Ipapatawag yung dating prosecutor, si Vitaliano Aguirre. Pero kinakailangan ng consent ng Supreme Court. Kung ako sa Supreme Court, in the name of justice and fairness and transparency, accountability, so be it. Payagan nyo. At dito, si Grijaldo, talagang sinabon, hindi binanlawan. O, anong pagkakabanlaw sa kanya? Kulong. Ikukulong po siya, contempt, pero hindi na sa HOR, sa bikutan. Sa mismong ano na, pero yung at the goal, pagpiestahan nyo na si Kernel, oy, pagkakataan nyo na yan, pagkakataon nyo na makaganti sa Kernel na yan. Pasensya naman po sa mga kapulisan, ulitin ko, mataas ang respeto ko sa mga men in uniform as long as you're doing your job right, no? Pero pag kayo ay ganyan, nawakawala po ng respeto, pasensya po, no? Nakakawala ng respeto ang mga taong ganyan, lalong na sa mga men and women in uniform. Ulitin ko, saludo po tayo sa kanila na gumagawa ng tama, nagsisilbi ng tama. Pero yung mga tulad ni Grijaldo, si Bato, mga putang ina, ilagay ninyo yan sa inodoro. Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.